Isa na naman pong galawan ng mga DDS ang nabusted. Pero sa pagkakataong ito, mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagpakalat mismo ng fake news. Ang balita kasi ni dating Pangulo ay ang pinirmahang GAA para sa taong 2025 ni Pangulong Bongbong Marcos ay may mga blank spaces. Na ang ibig sabihin, kaya blanco yon para bahala na si President Bongbong Marcos o kung sino man ang kasamahan niya na magpasok ng amount doon sa mga blank spaces. Sabi pa ng mga aliporis ni Duterte, ito po ay galing kay Vic Rodriguez. Blanco po ito. Ibig sabihin, mayroon pang isang grupo dyan sa Kongreso o dyan sa Malacanang na binigyan ng kapangyarihan na punuan itong mga patlang na sadyang iniwan pagdating sa bilyong-bilyon na alokasyon. Sino-sino yan? Ano ang inyong otoridad o kapangyarihan para punan itong mga blanco na sadyang iniwan ng BICAM? Sabi naman ni Representative Isidro Ungab, sa kanya yata nanggaling yung dokumento na may blank spaces. Sabi niya, the BICAM report is the reconciliation of the conflicting version of the lower house and Senate. It is the final basis of the figures that is reflected in the GAA. So if there are blank items in the BICAM report, how come that the GAA was complete despite the blank items? Yun ang gusto nilang ipakalat. Ang pinakita nila ay yung BICAM report. Samantalang yun po ay draft pa lamang. Hindi po yun yung final na pinirmahan ni President Bongbong Marcos. At doon po sa final report, wala pong blanco. Yan na nga bang sinasabi natin at nagpapasalamat tayo sa social media. Madali pong i-debunk itong mga pinapakalat na mga pro-Duterte allies. Tinawag pa nila itong the greatest robbery ever caught on camera. E di nagbubunyi ito mga pro-Duterte na to. Akala nila naka-jackpot na sila at dahil dito mapapabagsak na nila si President Bongbong Marcos at pwede na nilang ipa-impeach. Uunahan nilang ipa-impeach si Bongbong Marcos bago si Sara Duterte. Magtagumpay naman kaya sila? Obviously not, dahil fake news lang po itong ipinakalat ni Rodrigo Duterte. Sabi po dito sa balita, ang kamakailang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa 2025 General Appropriations Act o yung GAA ay pinasinungalingan matapos matuklasan na ang mga dokumentong ginamit ni Duterte ay mula sa unfinalized bicameral conference committee o yung BICAM report. Inangkin ni Duterte na ang nilagdaang GAA ay naglalaman ng 13 pahina ng blankong alokasyon, kaya't ang budget ay illegal. Idinagdag pa niya na ang mga opisyal na responsable sa nasabing pagkakamali ay haharap sa pagkakakulong. Ngunit, nalaman na ang aktwal na GAA na nilagdaan ni Pangulong Marcos ay walang blankong alokasyon at ito ay maaaring suriin ng publiko sa website ng Department of Budget and Management. Ang mga dokumentong ginamit ni Duterte ay mula kay Davao City Representative Isidro Ungab, isang kilalang alyado ni Duterte, at mga raw na hindi pa pinal na dokumento. Agad na itinanggi ng Malacanang ang mga pahayag ni Duterte bilang fake news at malisyoso. Kaya todo palusot at tanggol na naman kaalyado nito na si Atty. Salvador Panelo. So ibig sabihin kapag lumilitaw si Salvador Panelo para ipagtanggol si Duterte, iisa lang po ang kahulugan niyan. Nagkamali na naman si Rodrigo Duterte at kailangan may magtanggol nito. At sino pa ba yon? Kundi si Atty. Salvador Panelo. Ayan po ang hirap ng nakikinig agad sa mga kaalyado. So, sino ang tatamaan ng sisi dito? Kundi si dating Pangulo. Nakinig siya sa kanyang mga allies at naniwala dun sa mga dokumento at ipinakalat kaagad sa buong Pilipinas.
na may anomalyang ginagawa si President Bongbong Marcos. Bakit kaya? Para pagtakpan ang mga anomalya ni Sara Duterte? Para mawala sa isipan ng taong bayan ng impeachment ni Sara Duterte? Kahit na ano pang gawin ninyo, kayo mga DDS, hindi nyo mabubura sa isipan ng mas nakararaming Pilipino na dapat ma-impeach si Sara Duterte. So nakita na ninyo, dapat dire-diretso ang banat nila kay President Bongbong Marcos. Hindi kasi nagtagumpay yung INC. Malamang akala ng mga DDS na magrarally ang mga miyembro ng INC at tutungo ng Malacanang para pabagsakin si President Bongbong Marcos. Hindi nangyari. So dapat may bagong issue silang pasabugin at ito na nga yun. Pero nagtagumpay ba sila? Sandaling panahon pa lang na debunk na kagad, na pasinungalingan na kagad ang fake news na ikinalat ng kampo ni Rodrigo Duterte. At kung sakaling totoo itong sinasabi ng kampo ni Duterte, sa tingin ninyo, makakalampas ito kay Grace Poe? Sabi po dito sa balita, impossible that Senator Grace Poe must have seen blank pages or missing details implicating PBBM of a criminal wrongdoing alleged by fake news about the 2025 GAB signed by President Bongbong Marcos. Here is why. Senator Grace Poe is the chairperson of the Senate Committee of Finance. All senators, makinig all, lahat ng senador, kasama na si Bato at si Robin Hood Padilla, are given a copy of the report to review its contents before voting on whether to ratify it. So kung noon pa lang nakakita na sila Bato de la Rosa, si Robin Padilla, at sa Kamara naman, si Gloria Macapagal Arroyo, si Marcoleta, hindi ba sila papalag? Hindi nag-iisip. Ito nagpapakalat ng fake news na to. Yung mga nag-feed kay Duterte na mga maling impormasyon ay hindi po nag-iisip ng tama. Kung may anomalya dyan, unang-unang tatahol siyempre yung mga kaalyado ni Duterte. Bakit wala tayong naririnig na gantong anomalya? Tapos ngayon, maniniwala kayo dito sa fake news na ipinakalat ni Duterte? Isip-isip lang po. Ano ba ang sinabi ni Senator Grace Poe in a Facebook post nung araw na pinirmahan yung GAA? The signing of the 2025 General Appropriations Act marks a key moment of collaboration between the executive and legislative branches united in ensuring that government operations remain seamless as we enter the new year. Pagkatapos pa ni Senator Grace Poe, overall, I am confident that this year's budget will not only prevent the misuse of public funds but also ensure that government spending remains responsible, sustainable, and in line with our fiscal priorities. O baka naman si Senator Grace Poe ang nagsisinungaling. Siguro may nakita siyang mga blank spaces at pinabayaan niya na lang yun. Siguro kasi kasabwat si Grace Poe. Paano si Robin Padilla at saka si Bato de la Rosa na binigyan din ng kopya? Bakit hindi sila pumalag kung may nakita man silang blankong spaces doon sa pinirmahan ni Pangulong Bongbong? Ay nako talaga, napaka-desperado na po ng kampo ni Duterte para mapabagsak si President Bongbong Marcos. Pero tulad na sinabi ko sa aking huling video, kahit na anong gawin nila, hindi nila mapapabagsak si President Bongbong Marcos. And expect po natin, hanggang matapos ang termino ni President Bongbong Marcos, hindi po sila titigil. So ano ba ang naging reaksyon ni President Bongbong Marcos dito sa ipinakalat na fake news ni former President Rodrigo Duterte? Pakinggan po natin siya. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA
ng hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So ano naman ang sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin? Some quarters, including a former president, have maliciously peddled fake news about President Marcos having signed the GAA of 2025 with certain parts of the enactment purposely left blank to enable the administration to simply fill in the amounts like in a blank check. It is impossible for any funding items to be left blank, as alleged by misinformed and malicious sources. The former president and his cohorts should know better that the GAA could not contain blank items. Pero syempre dahil nagkabukingan na naman na fake news itong pinapakalat ng kampo ni Duterte, sino po ba ang lilitaw para ipagtanggol si former president? Kundi si Attorney Sal Panelo. Ang sabi niya, he was just interpreting the budget 2025. Former Duterte spokesperson and legal counsel Attorney Salvador Panelo clarified that former President Rodrigo Duterte cannot be accused of spreading fake news, as he was merely interpreting budget documents provided by Davao City Representative Isidro Ungab. During a live podcast, Duterte claimed that the 2025 General Appropriations Act, or GAA, signed by President Marcos contained 13 pages of blank allocations, rendering the budget illegal. He further asserted that officials responsible for this alleged infraction would face imprisonment. So ang ibig sabihin pala, yung mga nag-approve ng budget, di kasama yung mga senador, kasama yung sa Kamara, di lahat sila conspirators dito. Tuloy ko. However, it was later revealed that the documents presented by Duterte, sourced from Representative Ungab, were from an unfinalized bicameral conference committee report o yung BICAM. The actual GAA signed by President Marcos does not contain blank allocations and is available for public scrutiny on the Department of Budget and Management website. So kung duda kayo at gusto nyong malaman kung totoong may blanco, pumunta kayo sa website ng DBM. Ganun lang po kasimple para i-debunk ang mga malicious na fake news na ipinakalat ni former President Rodrigo Duterte. Ay, oo nga pala, pagtatanggol ni Panelo, hindi po pagpapakalat ng fake news ang ginawa ni Duterte. Anong tawag mo doon, Panelo? In response, Malacanang dismissed Duterte's statements as fake news and malicious. This prompted Panelo's clarification, which subtly shifted the responsibility to Representative Ungab, a known Duterte ally, for presenting raw and official documents. So ngayon nagkabukingan na, ibabagsak nila yung sisi dito kay Representative Ungab. Tulad nga ng sinabi ni Presidente Bongbong Marcos, hindi ba alam ni Rodrigo Duterte na hindi pwedeng mangyari yan na magkaroon ng blanco sa GAA report? Naging presidente naman si Rodrigo Duterte. Sa aking pagtatapos, basahin ko po itong propaganda busted, lies exposed, anatomy of a fake scandal. The so-called greatest robbery ever caught on camera against President Marcos is a joke built on ignorance, half-truths, and fake news. Let us break it down. The entire accusation is based on a bicameral draft, not the final budget law. Drafts are working documents with placeholders for figures still being debated. This isn't a blank check for corruption. It is part of the legislative process. To call it a scandal is not just wrong. It is an insult
to common sense. Akala kasi ng mga taong ito, bobo ang mga Pilipino na basta-basta na lang maniniwala sa mga fake news nila. Ay ewan ko na lang sa mga DDS. Ano kaya ang masasabi nila ngayong busted yung fake news ng kanilang idolo si Duterte? Tuloy ko po. The propagandist spins a wild tale about empty spaces in the draft, claiming it is a tool for corruption. But those blanks get filled in later once the budget is finalized. The narrative is empty, lacking proof, and based on cherry-picked details. It is a made-up story designed to mislead. At yan po ang gusto nilang gawin. Yan naman talaga ang lagi nilang ginagawa eh. Magaling po sila dyan ang magpalabas ng mga balita to mislead the Filipino people in believing that President Bongbong Marcos is a weak, corrupt, lazy, and call it whatever you want na presidente. Lagi naman po silang nababasted. This isn't just about bad facts. It is about feeding people lies. Spreading misinformation insults the intelligence of Filipinos. It is about time we stop falling for these fake scandals and start demanding truth, not trash. And I'll see you in my next video.